Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PPA magdadagdag ng mga barko sa inaasahang dagsa ng mga biyahero ngayong halalan. Drug testing sa PUV drivers kada 70 araw, isinusulong ng DOTR. Pinoy immigrants Amerika, planong ipa-deport sa Libya. ICC naglabas ng ikalawang set ng ebidensya laban kay Duterte. Kilalang mga pangalan sa politika, patuloy na nangunguna ayon sa GNN survey. US Cardinal Robert Francis Prevost hinirang na bagong Santo Papa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa unang balita ngayong linggo, ilang araw bago ang midterm poll sa May 12 ay muling nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC hinggil sa mga do's and don'ts sa eleksyon. Sa information video campaign na inilabas ng COMELEC sa kanilang official Facebook account, nagbigay paalala si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa lahat ng national at local candidates na hanggang May 10 lamang ang huling araw ng pangangampanya. Sino man ang lalabag ay haharap sa election offense na may parusang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong, pagkakatanggal sa karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Bukod dito ay mariinding ipinagbabawal ang pagbili, paglalabas at pagkonsumo ng anumang uri ng intoxicating material sa ilalim ng liquor ban. Giit naman ni Laudianco na isa sa mga dapat na gawing paghahanda ng mga botante ay ang pag-alam sa kanilang mga presinto ng pagbobotohan sa pamamagitan ng precinct finder ng komisyon. Samantala, pinaghahandaan na ng Philippine Ports Authority o PPA ang pagdagsa ng mga biyahero sa mga pantalan bunsod ng nalalapit na halalan. Dahil dito, magde-deploy ng karagdagang passenger ships ang PPA para ma-accommodate ang mga biyahero. Aniya, inaasahang 1.1 milyon na mga pasahero ang uuwi sa kani-kanilang probinsya para bumoto. 5% ang itinaas nito kung ikukumpara sa mga pasahero noong 2022 elections. Hinimok naman ni Senator Win Gatchalian ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission na tiyaking patuloy ang supply ng kuryente sa buong bansa sa May 12. Ayon sa senador, maliban sa magdudulot ang power interruption ng abala sa mga botante, posible ring makompromiso ang integridad ng eleksyon. Binigyang diin ni Gatchalian na dapat siguruhing walang unscheduled plant maintenance at nakaantabay ang mga serbisyo upang agad na matugunan ang anumang pangangailangan sa kuryente sa araw ng halalan. Sa ibang balita, isinulong ni Transportation Secretary Vince Dizon nitong Lunes ang pagkakaroon ng Department Order hinggil sa mandatory drug testing sa lahat ng Public Utility Vehicle o PUV drivers kada 90 days. Ito ay kasunod ng nangyaring aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX na kumitil sa buhay ng 10 tao habang mahigit 30 naman ang sugatan. Nasasaad sa nasabing department order na lahat ng PUV drivers, kabilang na ang mga motorcycle taxi riders, ay kinakailangang sumailalim sa mandatory alcohol and drug testing bago tanggapin sa trabaho. Dagdag naman ni Dizon, makikipagtulungan ang ahensya sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagsasagawa ng nasabing mandatory drug test. Samantala, sinimulan na ng Department of Agriculture o DA sa Cebu ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo bilang pagtupad sa pangakong kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan ang inilunsad sa Cebu bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
Ayon naman kay Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito ang opisyal na paglulunsad ng KNP20 o ang tinatawag na katuparan ng pangakong 20 pesos na bigas sa Cebu City nitong Labor Day. Nilinaw din na layunin ng programa na magbenta ng bigas na sa halagang 20 pesos kada kilo na sinimulan sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo Booth kung saan personal na namahagi ang kalihim nito. Ayon sa ulat, nagsimula ng kumuha ng supply ang mga LGU ng Cebu mula sa NFA warehouse kung saan mahigit 3,700 sacks ng bigas ang nakuha mula noong ika-29 ng Abril hanggang unang araw ng Mayo. Samantala, ang inisyatibang ito ay resulta ng kasunduan sa pagitan ng Food Terminal Inc. at Pamahalaang Panlalawigan ng Cebu upang subukan ang subsidized rice program hanggang Disyembre. Tinatayang aabot sa 800,000 kabahayan o 4 na milyong katao ang makikinabang sa pilot testing sa Visayas region. Bagamat hindi maaaring direktang magbenta sa publiko ang NFA, idinadaan ang bentahan sa KNP20 upang maabot ang mga sektor gaya ng senior citizens, solo parents at 4-piece beneficiaries. At ang bawat kwalipikadong pamilya ay maaaring makabili ng hanggang 30 kilo ng bigas bawat buwan sa subsidized rate. Sa kasalukuyan, hinihintay ng DA ang desisyon ng COMELEC kung papayagan itong ipagpatuloy sa gitna ng election ban mula May 2 hanggang May 12. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hinimok ni Basic Education Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang Commission on Higher Education na tanggalin na ang bridging program sa kolehiyo. Aniya, hindi na dapat pang sumailalim ang senior high school graduates sa naturang programa. Bagkus ay mag-alok ang Department of Education ng mga core subject na magpapaigting sa kahandaan ng mga estudyante na tutungtong sa college. Hiling pa ng mambabatas na dapat ay matupad din ang pinangakong pagbabawas ng bilang ng mga taon sa kolehiyo, bunsod ng pagkakaroon ng 2 taong dagdag na taon sa high school. Magandang balita naman po, walang nadamay na Pilipino sa Operation Sindoor o airstrike ng India sa Pakistan. Ito ay kasunod ng tumitinding alitan ng dalawang bansa matapos ang kamakailang terror attack umano ng Pakistan sa Kashmir at Jammu, India. Nasa 3,151 na mga Pinoy ang naninirahan sa Pakistan habang nasa 3,350 naman sa India. Inaabisuhan naman ng mga Pilipino na umiwas munang mag-travel sa mga lugar ng Dimber City, Azad Kashmir, ang Sialkot Line of Control at kahit saan sa loob ng India-Pakistan border. Sa iba pang panig ng bansa, nababahala ang pamahalaan sa umano'y planong pagpapadeport ng Trump administration sa mga Asian immigrants, kabilang ang mga Pinoy sa bansang Libya. Sa planong ito, gagamitin ng Amerika ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng militar. Umalma naman si Senate President Francis Escudero at sinabing hindi camel ang mga Pilipino na basta-basta na lang itatapon sa disyerto ng Libya. Maituturing itong pagmamalupit at paglabag sa karapatang pantao. Ang bansang Libya ay kilalang war-torn country kung saan may malawakang pang-aabusong nagaganap sa mga migrante. Kaysa i-deport, panawagan ng gobyerno sa Amerika na pauwiin na lang ang mga Pilipino pabalik sa bansa. Susunod sa News Force. ICC naglabas ng ikalawang set ng ebidensya laban kay Duterte. DOF nakipagpulong sa US para palakasin ang pribadong pamumuhunan sa Pilipinas. PE subjects sa college pinaaalis ni Senator Gatchalian. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force.